Hindi lubusang napupuna ng pera at material na bagay ang kakulangan ng isang magulang. Minsan ang presensya at pagmamahal ang mas nagiging matimbang. Ikaw kabarangay, sa anong punto ng buhay mo masasabi na nagkulang sa iyo ang mga magulang mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ng Barangay Love Stories ngayon. Ako po si Clarine, 18 years old na sa kasalukuyan at isa ng senior high school student. Taga Alaminos City, Pangasinan, lumaki ako sa poder ng lola ko at ng tita ko. Sanggol pa lamang ako nang iwan sa kanila ng nanay ko. Kung ano man ang dahilan niya noon ay hindi ko na inalampa dahil malinaw naman sa akin na hindi niya ako gusto na maging anak. Pero matapos kong malaman yung nangyayari sa nanay ko, nagbago ang tingin ko sa kanya. Tawagin niyo na lamang po sa pangalang Brenda. Siya po ang dahilan kung bakit sumulat ako sa inyo, Papa Dudut. Mula pagkabata, madalas akong nakakaranas ng panunukso na ampon daw ako. Tuwing may pamiting din sa school ay si Lola ang palaging pumupunta kaya mas lalong lumala yung panunukso sa akin ng mga kaklase ko. Nung una'y halos ayaw ko nang papuntahin sa school ang lola ko. Pero nung tumungtong na ako sa high school ay doon ko na-realize kung gaano ako kaswerte, Papa Dudut. Alam ko naman po na hindi lang ako ang anak na walang kinalakhang magulang. At maswerte ako na meron akong lola na tumayong nanay at tatay ko. Kaya naman hindi na ako naiinggit pa sa mga kaklase ko na buo ang pamilya. Bukod sa lola ko ay may mga tita rin ako na laging nakasuporta sa akin. Tuwing recognition day sa school ay present sila pareho. Halos hindi ko nga maramdaman na may kulang sa akin dahil palagi naman nilang pinupunan yung puwang sa pagkatao ko. Pero ang hindi ko alam, Papa Dudut, ay hindi rin pala naging madali ang buhay noon ng nanay ko. Saan ka na naman pupunta? Lalabas lang ako, ma. Huwag niyo sabihing pagbabawalan niyo na naman ako. Nakikita mo ba yung suot mo? Masisilipan ka na. Tsaka yung pangitaas mo halos nakalabas na yung dibdib mo. Wala ka man lang pagpapahalaga sa sarili mong bata ka? Alam niyo, ma, isipin niyo na lang yung gusto niyong isipin. Pero hindi po ako magpapalit dahil lang ayaw niyo tong suot ko. Gusto mo talaga yung nababastos ka, no? Bakit di ka nalang maghubad? Nahiya ka pa. Ma, pwede ba? Baka kung saan pa mapunta tong usapan natin eh. Kasalanan ko pa? Sa halip na tulungan mo ako sa mga gawain dito sa bahay, inuuna mo pa yung paglalakwatsa mo. Puro ka party. Sino kasama mo doon, ha? Sino pa? Eh di mga kaibigan ko po. Kaibigan o baka naman mga lalaki? Sa itsura mo yan, sigurado ako na pagpepiestahan ka ng mga mata nila. Tapos gustong gusto mo naman. Eh di sana nagbenta ka na lang ng katawan mo para kumita. Talaga ba, ma? Sa inyo pa manggagaling yan? Masisisi mo ba ako? Tignan mo nga yung sarili mo, mukha kang bastusin. At ano ho ba ang dapat kong suotin? Mahabang bestida na may mahabang manggas? Tapos kamay ko lang yung nakikita? Sana ho, pinasok nyo na lang ako sa kumbento. Sana nga. Baka sakali magtinu ka ron. Hindi ka sana ganyang kabastos kung sumagot-sagot sa akin. Alam nyo, kahit balutin ko pa yung sarili ko, kung may manyak sa paligid ko, mababastos at mababastos pa rin ako. Wala sa pananamit yun. Oo, tama ka. Wala nga sa pananamit yon. Pero pwede mong maiwasan yung mga ganong sitwasyon kung hindi mo sila bibigyan ng motibo. Sa tingin mo sinong lalaki ang hindi matutukso kung ikaw na mismo naghahain ng sarili mo sa kanila? Nung kabataan ko, hindi kami pinapayagan. Yan yung mahirap sa inyo eh. Wala kayong tigil sa pagkukumpara. Nung panahon namin ganito, nung panahon namin ganyan. Magkaibang henerasyon tayo ng kinalakihan, ma. Hindi yun ang pinupunto ko.
Ang sa akin lang, bigyan mo naman ng dahilan yung mga tao sa paligid mo para irespeto ka. Ma, kung gusto nila akong irespeto, kusa nilang ibibigay yon at hindi ko na kailangan pang hingin sa kanila. Sige, gawin mo yung gusto mo. Pero huwag kang hihingi ng tulong sa akin pag nabuntis ka dahil dyan sa kalandian mo. Hindi ako ganun katanga para magpabuntis, ma. Nasasabi mo lang yan kasi hindi pa nangyayari. Pero kapag nandyan na, sigurado akong hihingi ka rin ng tulong sa akin. Dami niyo pang sinasabi? Makaalis na nga. Tama, umalis ka na nga. Mas maganda nga siguro kung di ka na babalik. Buisit ka. Lagi niyo namang sinasabi yan. Nakakaumay na, ma. Kung nauumay ka na bakit hindi ka pa lumayas dito? Mas mabuti na nga yung wala ka para wala nang sakit sa ulo. Hindi mo gayahin yung ate mo. Kita niyo na? Kahit naman anong gawin ko, ako pa rin lagi yung pasaway niyong anak. Si ate yung matino, si ate yung mabait, lahat na. Tapos ako yung patapon yung buhay. Tama, di ba? Buti naman alam mo. Hindi ko na pala kailangan ipamukha sa'yo. Bahala nga kayo. Isipin niyo na lang kung anong gusto yung isipin. Basta ako, hindi ko ikakahon yung sarili ko para sa mga papuri ninyo. Papa Dudut, ganon daw talaga ang nanay ko noong dalaga pa. Palibasa raw kasi ay ibinibigay ni Lolo lahat ng gusto kaya namihasa. Paboritong anak daw po kasi si Mama kaya naging matigas ang ulo at mapagmalaki. Pagka-uwi galing sa school ay tatambay na kaagad sa kung saan-saan kasama ang mga barkada niya. May pagkakataon na doon na rin siya kumakain at natutulog sa bahay ng mga barkada niya. Kaya naman lalong naggalit noon si Lola. Pero kahit anong galit daw nito ay wala rin namang magawa sa katigasan ng ulo ng nanay ko. Hindi ko po tuloy alam kung paano nakatagal ang lola ko sa ugali niyang yon habang nakatira sila sa iisang bubong. Hindi na nakagraduate ng kolehiyo ang nanay ko at sa kagustuhang makaalis sa poder ng lola ko ay namasukan na lamang siya bilang kahera sa isang mall. Nangupahan siya sa isang maliit na boarding house na malapit lang din sa pinagtatrabahuhan niya, Papa Dudut. Sabi rin ng lola ko, hindi raw nahirapang makahanap ng trabaho si Mama dahil takaw tingin siya sa mga tao, lalo na sa mga lalaki. Nagagamit niya yung karisma niya kahit saan siya magpunta. Bukod kasi sa maganda, ang nanay ko ay maganda rin ang hubog ng katawan nito. Yung bang kagaya sa mga nagiging calendar girl sa mga sikat na brand ng alak. Matangos ang ilong at medyo bilugan din ang mga mata niya. Kung may kahawig man po siyang artista ay si Max Collins po yun. Ipinakita po kasi sa akin ni Lola mga picture ni Mama noong dalaga pa siya. Noong naglaya si Mama at nakipagtanan sa boyfriend niya ay may masama ring nangyari. Pumanaw na po noon ang lolo ko. Akala raw ni Lola ay yun na ang pinakamasaklap na mangyayari sa buhay niya pero hindi pa pala, Papa Dudut. Sino yan? Oh, anong ginagawa mo rito? Mukhang may masamang hangin na nagtaboy sa'yo para umuwi dito ah. Ma, sa loob na lang po tayo mag-usap. Sige na. Makapagpiestahan pa tayo ng mga chismosa nating kapitbahay eh. Nakakahiya. Aba, buti pa sa kanila nahihiya ka. Samantalang sa akin na nanay mo na paulit-ulit mong binabastos, hindi ka man lang nakakaramdam ni katiting na hiya. Ma, sige na naman po. Papasukin niyo muna ako. O siya, pumasok ka na. Maupo ka dun sa sofa at pag-uusapan natin yung ginawa mo. Baka makaistorbo pa tayo sa mga kapitbahay pag nagsigawan na naman tayong dalawa. Salamat, Ma. Ano ba nangyari at bigla ka na pauwi rito? May problema ka ba at kailangan mo na ngayon ng isang ina? Sa bagay, uuwi ka ba naman dito kung wala kang problema? Ma, pwede hubang alamin niyo muna ang nangyari bago kayo magalit sa akin? Bakit kasi hindi mo pa sabihin? Pinatatagal mo pa. May problema po ako, Ma. Sabi ko na eh.
Ano? Wala ka na bang pera kaya nandito ka ngayon? Pwes, wala rin akong maibibigay sa'yo. Ma, hindi naman po to tungkol sa pera. Mas importante po to. Bakit ba kasi hindi mo pa ako diretsahin? Hintayin mo pa yata magka-alta presyon ako bago mo sabihin? Buntis po ako, ma. Ano? Pambihira ka naman, Brenda! Ang bata-bata mo pa para magkaanak! Nangyari na po eh. Nandito na to. Ano pang magagawa ko? At talagang wala ka man lang ni katiting na pagsisisi? Kahit naman po magsisi ako, wala pa rin naman magbabago, di ba? Kaya tulungan nyo na lang ako. Kailangan ko kayo ngayon. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Parang kailan lang ang yabang-yabang mo nung umalis ka rito at nagpa siyang bumukod na lang para makaiwas sa pagbubunga nga ako. Tapos ngayon, babalik ka para humingi ng tulong sa akin? Akala ko ba may trabaho ka? Yun na nga, ma eh. Kaya gusto kong humingi ng tulong sa inyo. Ayokong mawalan ng trabaho. Ang kailangan ko lang naman yung mag-aalaga sa anak ko kapag nakapanganak na ako. Anong ibig mong sabihin? Ako yung mag-aalaga sa bata? Ha! Hindi ako papayag! Ayoko! Hindi ako ang bumuo sa batang niya kaya bakit ako magdudusa sa pag-aalaga? Ikaw yung may gusto niya kaya magdusa ka. Ma, please naman po. Susustentuhan ko naman po yung anak ko. Kailangan ko lang po talaga ng may mapag-iiwanan. Hindi na po kasi kakayanin ng budget ko kung magbabayad pa ako ng ibang tao para mag-alaga sa anak ko. Ma, sige na ho. Pumayag na kayo. Apo nyo naman yung aalagaan nyo eh. Sige, pero wag na wag kang magkukulang sa sustento sa bata. Malinaw na usapan yan. Papadudot sa kabila ng sama ng loob ni Lola, kay Mama ay hindi rin siya nakatiis. Naawa rin kasi siya sa nanay ko na hindi pinanagutan ng tatay ko. Isa pa'y nangako rin naman si tita na tutulong sa pag-aalaga pagkagaling nito sa trabaho. Nang maipanganak ako ni Mama ay iniwan na niya ako kina Lola. At tulad ng napag-usapan nila, nagpadala na lamang siya ng pera para sa panggastos. Pero habang tumatagal ay unti-unti nang nababawasan yung pinapadala ng nanay ko na ikinagalit naman ni Lola. Mukha raw kasing balak na rin akong pabayaan ng nanay ko. Ilang buwan pa noon ang lumipas at nalaman ni na Lola na may bago na naman palang karelasyon ng nanay ko. Doon isinisisi ni Lola ang pagkukulang ni Mama sa mga pinapadala niya para sa mga panggastos sa akin. Paulit-ulit siya nitong sinusumbatan sa mga pagkukulang niya sa akin bilang anak niya at sa hirap ng pag-aalaga sa isang sanggol na bunga ng kalandian niya. Masakit man pong isipin na gano'n ang tingin sa akin ni Lola noon pero naiintindihan ko rin naman po yun. Sa kabila kasi ng mga nangyari hindi nila nakita ang pagbabago kay Mama para magpakatino. Hanggang sa lumaki na nga po ako papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, binibisita rin naman daw ako ni Mama noong baby pa ako pero sa bawat pagpunta niya sa bahay, wala ring pagkakataon na hindi sila nag-aaway ni Lola. May katigasan din talaga ang ulo niya at madalas pang sinasagot-sagot ng pabalang si Lola kaya hindi sila nagkakasundo noon. Sa paglaki ko ay mas naramdaman ko ang pagmamahal ni na Lola at Tita Papadudot. Umabot na ako noon sa 2 taon sa high school kahit mga kaklase ko ay alam nila na Lola's girl ako. Sa mga birthday ko naman ilang beses lang nakapunta ang nanay ko at tuwing nagkikita kami ay para lang siyang bisita. Yung tipong mangungumusta lamang siya at magbibigay ng regalo tapos ay aalis na. Sa katagalan Papadudot, unti-unti ko nang naramdaman noon yung paghihigpit ni Lola. Siguro dahil na rin sa nangyari kay Mama noong dalaga pa siya. Noong mag-16th birthday ako ay nagpadala lang ng regalo ang nanay ko at nag-message sa akin sa Facebook at hindi raw siya makakapunta. Hindi naman ako nagreklamo dahil laging sinasabi sa akin ni Lola na magpasalamat na lamang ako na may natatanggap pa ako mula sa nanay ko. Pagsabit ng 17th birthday ko ay wala pa rin siya pero may isang gabi pa noon
na dumating si Mama at gusto niya lang sana akong makita noon, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Tulog na si Clarin. Ganun ba, Ma? Ayos lang. Idadaan ko lang sana tong binili kong bagong damit at sapatos para sa kanya. Kung tulog na siya, pakibigay na lang ho. Ganun ba talaga kahirap para sa'yo na iabot ng personal sa kanya yung mga pinamili mo? Pwede ko nga siyang gisingin para makausap mo eh. Pero mukhang makakaabala pa siya sa'yo. Hindi naman po sa ganun, Ma. Alam ko kasing nagpapahinga na siya ng ganitong oras. Huwag niyo naman pag-isipan ng masama lahat ng ginagawa ko. At talagang sasabihan mo pa ako ng ganyan? Ma, please naman. Hindi ako pumunta dito para makipagtalo sa inyo. Gusto ko lang talagang ibigay itong mga pinamili ko para sa anak ko. Para makabawi man lang ako sa kanya kahit papano. Kung gusto mong makabawi, maglaan ka ng oras sa kanya. Kung sa lalaki mo nga, dami mong oras eh. Kahit man lang sana tuwing birthday ni Clarin makapunta ka. Malaking abala ba sa'yo yung ilang oras para sa kanya? Ha, sa bagay. Mas masarap nga palang bumuka ka na lang sa... Ma, magdahan-dahan naman kayo ng pananalita ninyo. Bakit nasasaktan ka? Eh di ba wala ka namang ibang alam gawing noon kundi bumuka ka sa mga lalaki? Tingnan mo nga yung naging bunga ng kalandian mo. Hindi mo man lang magawa magpakaina sa kanya. Nagpapadala naman po ako Hindi ako pumapalya sa sustento ko sa kanya. At saka kinukumusta ko rin naman siya. Sa tingin mo, sapat na yon? Sa tingin mo ba masaya si Clarin na siya lang yung walang magulang tuwing may pa-meeting sa eskwelahan nila? Alam niyo naman po na may trabaho ako. At saka nandiyan naman po kayo ni ate para sa kanya. Ah, ganun. Talagang iniasa mo na sa amin lahat. Sana pala naging ATM ka na lang. Total yun lang naman ang silbi mo sa anak mo. Ang sakit niyo naman magsalita. Talaga masasaktan ka. Mabuti nga yan eh. Baka sakaling tablang ka naman ng hiya sa ginagawa mong pambabaliwala sa kanya. Hindi po totoo yan. Hindi ko siya binabaliwala. Mahal ko yung anak ko, Ma. Kayo lang naman yung nag-iisip ng ganyan eh. Anong klaseng pagmamahal yung sinasabi mo? Eh mula nung sanggol pa lang si Clarin, ako na yung tumayong magulang para sa kanya. Buti nga't lumaki matino at mabait yung batang yun eh. Hindi tulad mo na bata pa lang kating-kating ang lumande. Ma naman! Hindi po ba kayo napapagod na ulit-ulitin sa akin yung nagawa kong pagkakamali noon? Hindi ba pwedeng mag-move on tayo at magkapatawaran na lang? Napatawad na kita sa mga nagawa mo, pero kung hindi dahil sa apo ko, hindi ko yun gagawin. Kung gano'n naman pala at napatawad nyo na ako gaya ng sinasabi nyo, bakit lagi nyo nalang ipinamumukha sa akin yung mga nagawa ko noon? Hindi ko to ginagawa para insultuhin ka. Ginagawa ko to para matuto ka namang magpakaina. Yun lang, Brenda. Ganun lang kasimple yung hinihingi ko sa'yo. Pero ano pa nga ba nga asahan ko? Hay! Umalis ka na. Iwan mo na lang yung ibibigay mo para sa apo ko. Tutal, yan lang naman ang silbi mo. Papa Dudut, dinig na dinig ko ang naging pagtatalo ni na Mama at Lola ng gabing yon. Pero mas pinili ko na lamang na magkulong sa kwarto at hindi na lamang lumabas para harapin ang nanay ko. Naawa po ako noon sa kanya. Kahit naman po kasi pagbalik-balik ta rin ng mundo ay nanay ko pa rin siya. Nagkulang siya sa akin bilang isang ina pero hindi naman siya kinapos sa suportang pinansyal. Gayon pa man, Papa Dudut, ay hindi pa rin nagbago ang pananaw ni Lola sa nanay ko. Gusto talaga nito na magpakananay sa akin si Mama at hindi yon dinadaan lamang sa sustento at lagi ko namang sinasabi noon kay Lola na ayos lang sa akin yon dahil naiintindihan ko rin naman na may trabaho si Mama. Pagsapit ng 18th birthday ko, kahit naiintindihan ko naman ang sitwasyon ng nanay ko ay hindi ko pa rin napigilang malungkot nang hindi na naman siya nakarating. Akala ko kasi noon ay medyo magiging extra special yung araw na yon dahil dibo ko na. Pero kahit natapos na yung handaan ay wala pa rin kahit na anino niya ng mga panahong yon, Papa Dudut.
Apo, kakatapos lang ng handaan na. Bakit parang malungkot ka? Hindi ka ba nag-enjoy? Nag-enjoy naman po, La. May inaasahan ka bang bisita na hindi nakarating? Wala po, La. Nakapunta naman po lahat ng mga kaibigan ko eh. Mukhang alam ko na. Inaasahan mo bang darating ang mama mo? Ay, ganun na nga po. Kala ko po kasi makakapunta siya. Kahit mapadaan lang sana. Apo, nagpadala naman ang mama mo ng panghanda at saka regalo para sa'yo. Pero La, iba pa rin po kasi yung nandito siya eh. Sa chat lang po niya kasi ako nababate. Laging na lang ganun. Apo, pasensya ka na ha. Ginawa ko naman lahat para mapapunta siya pero wala talaga eh. Pero 'di ba sabi ko sa'yo, lagi ka pa rin magpasalamat kasi hindi ka pa rin niya nakakalimutan. Nagpapasalamat naman po ako na hindi niya nakakalimutan yung birthday ko. Pero nakalimutan po yata niya na kailangan ko rin yung presensya niya. Alam ko naman po na wala akong karapatan magreklamo. Kasi kumpara sa ibang kaedad ko, mas maswerte pa rin ako. Wala man akong nanay na kasama, nandito naman kayo palagi. Kayo po ni tita. Pero may oras din po kasi na hindi ko maiwasang mainggit sa mga kaibigan ko. Bakit ka naman naiinggit sa kanila? Kasi mahal na mahal sila ng mga nanay nila eh. Si mama po ba? Nasabi po ba niya na mahal niya ako? Parang hindi ko po kasi maramdaman yun. Parang ginagawa lang niya yung responsibilidad niya pagdating sa pagsusustento. Tapos wala naman siyang pakialam pagkatapos nun. Apo, wag mong isipin yan. Mahal ka ng mama mo. Gusto ko rin po kasing maranasan yung ipagluto niya ako, yung samahan niya ako sa school kapag may mga meeting, tapos magsasabit ng medal sa akin tuwing recognition day. Hindi ka ba masaya na ako yung sumasama sa'yo? Tsaka ipinagluluto rin naman kita. Kung may ibang putahe kang gusto, sabihan mo lang ang lola. Salamat po, Lola. Huwag niyo po sanang isipin na hindi ako masaya na kayo yung nakakasama ko palagi. Gusto ko lang po talaga makasama si Mama. Tahan na, Apo. Nandito lang kami. Hindi ka namin pababayaan. Kahit anong gusto mong ipagawa sa akin, gagawin ko para sa'yo. Kahit nga oras-oras pa ako magluto, gagawin ko yon. Seryoso po ba yan, La? Sabi pa naman ng kaibigan ko, sa inyo na rin siya magpapaluto sa birthday niya. Siyempre, wag lang yung ganon. Ikaw lang, Apo, ang ipagluluto ko. Mahal na mahal kita, Apo ko. Mahal na mahal ko rin po kayo, La. Huwag ka nang umiyak. Mas maiiyak ka sa dami ng hugasin natin mamaya. Lola naman eh. Di po ba pwedeng absuelto muna ako dyan? Debo ko po kaya. Siyempre, biro lang yon. Kami na ng tita mo ang bahala ron. Basta ikaw, maging masaya ka lang, ha? O siya, sige na. Pahinga ka na muna sa kwarto mo. Hayaan mo na yung mga kalat. Kami na bahala sa mga yon. Salamat po talaga, La. Ha? Shhh! Tama na't baka maiyak pa ako. Papadudot pagkatapos ng dibo ko ay nagulat na lamang ako noon nang makatanggap ako ng message mula kay mama at sinasabing gusto niyang makipagkita sa akin. Sa mall yung napag-usapan naming meeting place at hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ng mga sandaling yon. Ipinaalam ko naman kay Lola na magkikita kami ni mama pero hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya pagkatapos noon. Pero alam din naman ng lola ko na gustong gusto kong makasama si mama kaya hindi na siya tumutol pa nang magpaalam ako. Natuloy po ang pagkikita namin sa mall at doon ako pinapunta ni mama sa sikat na coffee shop. Medyo kinakabahan pa ako noon dahil yon ang unang beses na inaya ako ni mama sa labas. Ibig sabihin, matagal-tagal kaming makakapag-usap. Nang makita ko si mama ay magkahalong saya at pag-aalinlangan yung naramdaman ko. Napatitig na lamang ako sa kanya dahil ang ganda-ganda pa rin niya kahit na medyo nagkakaedad na. Hindi pa naman siya ganoon katanda pero kapag pinaglapit kami ay mapagkakamalang kami na magkapatid. Sa tagal kong hiniling na magkasama kami, Papa Dudut, ay saka naman ako noon halos walang masabi sa kanya.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pakiramdam ko po noon na isang estranghera si Mama. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pakikipag-usap sa kanya. Hindi ko nga po siya noon niyakap dahil sa pinaghalong kaba at hiyang nararamdaman ko. Tinanong ako ni Mama kung anong gusto ko pero dahil nahihiya talaga ako sa kanya, ay sinabi ko na lang na siya na ang bahala. Pinagmasdan ko si Mama, Papa Dudut. Kung tititigan siya ay may pagka-artistahin talaga siya. Halata sa itsura niya na maalaga siya sa sarili, pero habang pinagmamasdan ko siya ng mga sandaling yon ay hindi ko rin maiwasang mapaisip kung bakit nagawa niyang iwan na lamang ako kina Lola. Naisip ko rin noon kung may alam ba sa kinakaroonan ng tatay ko kasi hindi man lang niya ako kinilala bilang anak. Pero parang wala akong lakas ng loob na itanong ang lahat ng yon kay Mama. Sa dami ng tanong sa isipan ko, ni isa sa mga yon ay ayokong pakawalan dahil ayaw ko rin na masira ang sandaling yon na magkasama kami. Nang muling magsalita si Mama ay doon lang po tuluyang nawala yung pagkailang ko sa kanya, Papa Dudut. Nak, kumusta yung debo mo? Grabe, parang kailan lang baby ka pa, tapos ngayon ang laki-laki mo na. Magaling po kasi mag-alaga si Lola. Pasensya ka na anak ha. Hindi na naman ako nakapunta sa birthday mo. Ang dami ko lang talagang inaasikaso sa trabaho. Ayos lang po yun. Sanay na rin naman po ako sa ganun eh. Ilang taon na rin naman po. Natanggap mo ba yung regalo ko? Opo, natanggap ko po. Salamat nga po pala. Hindi mo naman kailangan magpasalamat anak. Ano, nagustuhan mo ba yung regalo ko? Naisukat mo ba yung mga damit? Hindi pa po pero kasya naman po siguro yun sa akin. Tsaka ako na lang po isusukat kapag nalabahan na. Tsaka nagustuhan ko rin naman po. Salamat naman kung ganon. Ay, nga pala, may surprise ako sa'yo. Ano po yun? Eto anak ko, buksan mo. Ano pong laman itong envelope? Tignan mo na lang anak. Parang x-ray po to ah. Sa inyo po ba to? Ultrasound yan anak. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Pasensya na po ah. Wala pa po kasi akong alam sa mga ganito. Ha, ganun ba? Ayos lang. Yung ultrasound kasi na yan, ibig sabihin yan, magkakaroon ka na ng kapatid. 7 weeks na akong buntis. Ganun po ba? Good for you po. Bakit sa akin lang? Good for us, anak. Ano po bang ibig niyong sabihin? Magkakaroon ka na ng kapatid. Doon na tayo titira sa kondo para magkasama na tayo. Po? Anak, matagal ko nang pinag-isipan to. Ito na rin yung paraan para makabawi ako sa mga naging pagkukulang ko sa'yo. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, di ba? Pero magagalit po si Lola kapag nalaman niya. Hindi po papayag yun. Hindi ko kailangan ng permiso niya. Anak kita. Ako ang nanay mo. Kaya wala siyang karapatan sa'yo. Ma, si Lola po yung nagpalaki sa akin. Huwag naman po kayong ganyan sa kanya. Naging mahigpit siya sa akin pero alam ko naman po na para sa kapakanan ko lang din yun. Hindi po siya naging masamang lola, kaya wag niyo naman po akong ilayo sa kanya. Hindi naman kita ilalayo, anak. Alam ko naman na mabait sa'yo ang lola mo. Pero gusto ko lang makabawi sa'yo at magagawa ko lang yun kapag kasama na kita. Yung pangmatagalan na sana. Kapag nakita mo yung kondo na tutuluyan natin, magagandahan ka rin doon. Mas magiging komportable ka. Naiintindihan ko naman po kayo. Pero gusto ko rin po makasama si Lola eh. Pwede naman po kayo bumawi kahit nandun ako sa kanya. Ayaw mo ba sa akin? Gusto kitang makasama anak. Mahal mo naman si mama, diba? Kailangan po muna itong malaman ni Lola. Hindi naman po pwedeng na basta nyo na lang po ako isasama. O sige, kakausapin ko siya. Magpaalam ka na sa kanya. Susubukan ko po. Pero hindi ko po maipapangako na papayag siya ha. Papa Dudut, hindi agad ako nakasagot sa tanong ni Mama kung mahal ko rin ba siya.
Sinadya ko na iwasan ang tanong niyang yon. Ang totoo po kasi noon ay gustong gusto ko naman siyang makasama pero mas matimbang po sa akin si Lola. Ayaw ko po na magalit sa akin ang lola ko dahil siya ang nagpalaki sa akin mula nung iniwan ako ng nanay ko. Hindi ko namang gustong mamili dahil pareho ko silang mahal. Pero naging mahirap ang sitwasyon ko dahil sa pamimilit ni mama. Hindi ko rin po nagustuhan yung sinabi ni mama na walang karapatan sa akin si lola. Kahit bali-balik ta rin pa po kasi ang mundo. Mas nagpakaina pa si lola kesa sa nanay ko. Kaya medyo nainis din po ako noong time na yon. Pag-uwi ko sa bahay, kinukumusta ni lola yung pagkikita namin ni mama. Dahil ayaw kong maglihim sa kanya ay sinabi ko yung tungkol sa pagbubuntis ni mama at yung kagustuhan nito. Naisama na ako kahit na hindi ko nakita ang galit sa mukha ng lola ko. Alam ko na nasaktan siya sa mga nalaman niya. Kaya naman napaisip din ako noong gabing yon. Okay naman ako na siya yung kasama ko at sinusuportahan lang ako ni mama. Kung ako lang naman, yung tatanungin ay kontento na ako. Sa kung anong meron ako papadudot pero iba po yung gusto ng nanay ko. Kinabukasan lang po pag-uwi ko sa bahay ay hindi pa man ako nakakapasok ay narinig ko na ang boses ng lola at ng nanay ko. At kahit na hindi ako magtanong ay alam ko kung bakit naroon si mama papadudot. Anong kondo yung sinasabi mo sa apo ko, ha, Brenda? Sa amin yun ng partner ko, ma. At patitirahin mo talaga doon yung anak mo? Kasama yung lalaki mo? Nag-iisip ka ba? Ano po bang masama doon? Mas maayos ang buhay niya rito kaya hindi ako papayag na kukunin mo siya sa akin. Pero ako yung nanay niya. Ako yung mas may karapatan sa kanya. Huwag mo nga magamit-gamit sa akin yung salitang nanay. Kasi kahit kailan, hindi mo napunan yung responsibilidad mo sa anak mo. Oo, sinusustentohan mo siya pero hindi lang tungkol sa pera ang pagiging isang ina. Maraming pagkakataon na pwede mo siya makasama pero hindi mo ginawa. Tapos ngayon maayos na siya sa akin, saka mo siya kukunin? Kahit ano pang sabihin ninyo, may karapatan ako sa anak ko. Akala mo ba hindi ko alam na buntis ka na naman? Kaya ba kating-kati ka na kunin si Clarin para may tagapag-alaga ka ng pangalawa mong anak? Hindi mo nga nagawa magpakaina sa apo ko tapos naisipan mo pag mag-anak ulit? Ibang klase ka rin talaga, no? Ma, please naman. Huwag niyo nang ibalik pa yung mga nangyari noon. Kung gusto niyo, babayaran ko na lang yung pag-aalaga niyo sa anak ko noong mga panahong wala ako. Ang kapal ng mukha mo! Hindi mo mababayaran yung hirap at pasakit na binigay mo sa amin! Umalis ka na! Wala ka makukuha rito! Hindi namin kailangan dito ang tulad mo! Baka mahawa pa ang apo ko sa... Sa ano, ma? Sa kalandian ko? Hanggang ngayon ba naman, iniisip niyo pa rin na kaladkarin akong babae? Nagkamali lang ako noon. Hindi ko naman alam na lolokohin lang ako ng lalaking minahal ko eh. Hindi ko naman ginusto na hindi niya ako panagutan at takasan na lang yung responsibilidad niya sa anak ko. Nagkamali ka kasi ginusto mo yon. Kung nagtinu ka lang sana at hindi lumandi ng maaga, hindi ka sana mabubuntis. Kahit ano pang sabihin niyo, buo na yung desisyon ko. Kukunin ko yung anak ko. Magkamatayan na tayo, pero hindi ko hahayaang sirain mo pati ang buhay ng apo ko. Kaninong buhay po ba yung sinira ko? Nagtanong ka pa? Kasalanan mo kung bakit namatay ang tatay mo. Ibinigay niya lahat ng gusto mo. At alam mo rin noon na may sakit siya sa puso, pero tinuloy mo pa rin yung pakikipagtanan mo. Nung lamay niya wala ka, hindi ka man lang nakasilip kasi nahihiya ka, hindi ba? Sorry, ma. Hindi ko naman yun sinasadya. Lola, ano po nangyayari? Dinig na dinig po yung mga boses ninyo sa labas. Anak, pasensya ka na. Narinig mo ba yung pagtatalo namin ng lola mo? Yung totoo po, kanina pa po talaga ako sa labas. Hindi lang ako pumasok agad pero narinig ko po lahat ng pinag-uusapan ninyo. Pinagtatalunan niyo pa rin ba kung kanino ako dapat mapunta? Nak, di ba? Di ba may napag-usapan tayo nung nagkita tayo sa mall?
nakapagdesisyon ka na ba? Ako yung nanay mo. Sa akin ka dapat sumama. Hahayaan mo naman akong makabawi sa'yo, di ba? Ma, hindi ko naman po kailangan sumama sa inyo para makabawi kayo sa akin. Ano ma? Yan bang tinuro niyo sa anak ko? Sinadya niyo ba na ilayo ang loob niya sa akin para kayo ang piliin niya? Huwag mo ako tinatanong yan. Kasi alam mo at malinaw na malinaw sa'yo kung sino sa atin ang nang iwan ng anak. Ma, dito ko gusto kina Lola. Huwag na po kayong umiyak. Nandito lang naman po ako palagi eh. Pwede niyo naman po akong puntahan. O kung gusto niyo, ako na lang po pupunta sa inyo. Kayo na muna mag-ina mag-usap. Basta ang desisyon ko, hindi na magbabago yon. Sa akin si Clarin. Tapos ang usapan. Anak, ayaw mo ba talagang sumama sa akin? Hindi naman po sa ayaw. Gusto ko rin naman po kayong makasama, Ma. Pero hindi naman po yung puntong sa inyo na talaga ako titira. Ma, huwag po sana kayong magagalit ha. Pero matanda na rin po kasi si Lola eh. Naging mabuti po siya sa akin. Pinalaki niya ako ng maayos. Kaya sana maintindihan niyo po kung bakit hindi ko siya kayang iwan. Napakabait mong bata. Anak, kung yan talaga yung desisyon mo, sige, hindi na kita pipilitin na sumama sa akin. Basta ha, ingatan mo ang sarili mo. Huwag mong gagayahin yung mga naging pagkakamali ko noon. Ma, kung ano po yung nagawa niyo noon, kalimutan niyo na po yun. Palayain niyo na po yung sarili ninyo sa pangit niyong nakaraan. Marami pa naman po magagandang bagay na pwedeng mangyari eh. Lalo na po ngayon, magkaka-baby na kayo. Nakakatuwa naman ang anak ko. Ang galang-galang mo. Buti na lang hindi ka sa akin nagmana. Ay. Basta, ipangako mo sa akin na magtatapos ka ha. Kahit hindi na para sa akin. Kahit para na lang sa lola at sa tita mo. Pero higit sa lahat, gawin mo yon para sa sarili mo. Papa Dudut, hindi ko po inaasahan na magiging madamdamin ang pag-uusap namin ng nanay ko. Doon ko napagtanto na mabait din naman pala siya at hindi rin naging madali ang pinagdaanan niya. Ikinuwento niya sa akin yung mga naging karanasan niya noong lumaya siya sa bahay ni na Lola at noong namatay si Lolo. Malungkot yung nangyari pero sabi niya, ako raw yung pinakamagandang nangyari sa buhay niya noong panahong yon. Noong ihatid ko si Mama sa labas ay hindi ko alam kung bakit bigla kong nakaramdam ng matinding kalungkutan. Niyakap ko siya noon at tinanaw pa hanggang sa siya ay makaalis. At nung nawala na siya sa paningin ko ay parang mas bumigat yung pakiramdam ko. Papa Dudut, yung gabi na nag-usap kami ni Mama ay hindi ko lubos akalain na yun na rin pala ang huli. Nagulat na lamang ako sa ibinalita ng tiyahin ko na dinala sa ospital ang nanay ko kinabukasan. Halos mawalan ako noon ng malay noong nalaman ko na wala na si Mama at ang anak na dinadala niya. Nagka-cardiac arrest daw siya habang natutulog. Papa Dudut, nung unang gabi ng lamay ni Mama, sinabi ko kay Lola yung ikinuwento sa akin ng nanay ko bago kami maghiwalay ng gabing nag-uusap kami. Inabuso siya ng tatay ko kaya iniwan niya ito. Pero hindi niya sinabi kina Lola yung totoong nangyari. Kitang-kita ko noon yung matinding kalungkutan sa mga mata ng lola ko matapos niyang malaman na nakaranas ng pang-aabuso si Mama. Hanggang sa ngayon po ay nagluluksa pa rin ako sa pagkawala ng nanay ko. May pagsisisi rin po ako dahil sana napagbigyan ko pa siya na makasama ako ng mas matagal. Pero hindi na po yon mangyayari pa. Nakakalungkot man pero kailangan pa ring umusad ng buhay namin. Kinuha ko yung kaisa-isang picture namin ni Mama na kalong niya ako noong baby pa ako. Sa ngayon yung picture na lamang niya ang lagi kong tinitignan, Papa Dudut.
Isa po yun sa ginawa kong inspirasyon para pagbutihan pa ang pag-aaral ko. Tutuparin ko yung mga pangarap ko sa buhay hindi lang para sa mga taong nagpalaki sa akin kundi para sa nanay ko na mananatiling buhay dito sa puso ko. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Taos-pusong pasasalamat naman po sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS para sa pagkakataong mapakinggan sa programa ninyo ang kwento ng buhay ko. More power sa inyo and God bless sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Clarin. Ang taong hindi madapuan ay isang taong sobrang pinoprotektahan. Kapag nasaling ang isang taong hindi madapuan ay siguradong mag-aalboroto ang pumoprotekta dito. Ikaw kabarangay, mas gusto mo bang sobrang pinoprotektahan o hindi pinapakialaman? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Orson, 25 years old na sa kasalukuyan. Nakapagtapos po ako ng pag-aaral pero dahil wala pong katulong ang nanay ko sa pagtitinda ng karne ng baboy, manok at baka sa palengke, minabuti ko na lamang pong samahan siya. Nagkatrabaho po ako dati kaso parang kasama ko rin naman ang nanay ko sa trabaho. Lagi po kasi siyang naghahatid at nagsusundo kaya wala naman din pong pinagkaiba sa noong nasa palengke na ako at sinamahan ko na siyang magtinda. Sa edad ko po na 25 ay NGSB po ako dahil po sa sobrang proteksyon sa akin ng nanay ko. Corazon po ang buo niyang pangalan pero kilala siya sa palengke bilang Aling Azon. 65 years old po si nanay noong mangyari itong bahagi ng buhay ko. May edad na nang magbuntis si nanay kaya masasabi kong isa akong menopausal baby. Hindi po magandang nangyari kay nanay dahil nadisgrasya lamang siya at saka iniwanan. Nang malaman na buntis si nanay ay hindi na niya nakitang muli ang tatay ko. Kung tatay nga po siyang matatawag. Kasi hindi ko naman siya nakita at nakilala. Dahil po sa galit ay isang beses lamang siyang nabanggit sa akin ni nanay at hindi na naulit pa, Papa Dudut. Kaya ganoon na lang talaga ang bonding namin ni nanay kasi buong buhay ko kami lang ang magkasama. Ayaw kong madapuan ni nanay kahit sa langaw. Mas bubugawin niya ang langaw na dadadapo sa akin kesa sa tinda namin. Kumbagay ako po muna bago ang lahat para sa kanya. Yun po si nanay. Mabait si nanay pero pag medyo pakiramdam niyang naagrabyado ako ay nagiging masungit siya. Pero may isang babae sa palengke na hindi naman ako inaagrabyado pero kinakainisan niya. Ang babae pong sinasabi ko ay si Malaya. 24 years old siya noon, nagtitinda siya ng bottled water sa paligid ng palengke kaya kilalang kilala siya. Bukod doon ay tanyag din siya sa palengke dahil sa pagiging masyadong Miss Congeniality niya. Yun siguro ang dahilan kaya naiinis si nanay sa kanya. Pinangatawanan ni Malaya ang pangalan niya kasi wala siyang pakialam. Gagawin niya ang gusto niya pero kahit na ganoon ay alam niya naman na dapat ay wala siyang masasagasaan. Mabait si Malaya at kilala siya sa palengke bilang babaeng bakla. Masaya siyang kausap at lahat ay natutuwa sa kanya at wala siyang na-offend. Kaya ewan kung bakit ang init ng dugo sa kanya ni nanay. Nilalayo ako ni nanay kay Malaya at laging sinasabi sa akin na iwasan ko daw siya dahil ramdam niya na kumikerengkeng ito sa akin. Ayaw pa akong magka-girlfriend ni nanay pero mas ayaw niyang maging girlfriend ko si Malaya, Papa Dudut. Pumasok ka na nga dito sa loob! Ayusin ko lang po tong mga nasa harap. Ako na dyan! Dito ka na sa loob! Ito pong nasa styro box, bubuhatin ko dyan. Ako na! Nay, mabigat to. Uy, hayaan mo na, papabuhat ko na lang kay Mon pagdaan niya mamaya. Nay, iaangat ko lang naman dyan sa loob.
Para maiayos na din natin. Hayaan mo na nga! Bakit ba, Nay? Ay basta halika na dito! Mag-aalas 7 na! Bakit po? Anong meron sa alas 7? May papanuurin ba kayo? Wala! Bakit nyo inaantay ang alas 7? Abay hindi ko inaantay! Kung maaari nga lang makalampas na sana eh! Ano po? Wala! Pumasok ka na dito! Halika na! Bakit ba, Nay? Hello, Palengke! Hello, Ali 2! Uhaw na ba kayo? Ayan na nga bang sinasabi ko eh! Pumasok ka na dito! Bakit po? Tinatanong mo pa! Baka matuklaw ka ng ahas! Ahas? Hello, Ali! Anong Oli? Orson ang pangalan ng anak ko! Tsaka tigilan mo nga siya ha! Marami siyang ginagawa! Parang wala naman po. Abay mas marunong ka pa sa akin! Ako ang ina! Nanay naman? Anong nanay? Anak ba kita? Soon! Sun! Suntokin kaya kita dyan, ha? Aray naman, Nay. Ay nako! Huwag mo ako nanay-nanayin, ha? Sorry, Tay. Ano? Joke lang po. Mabuti pa magtubig na lang kayo. Malamig para lumamig ang ulo nyo. Umalis ka lang siguradong lalamig na ang ulo ko! Grabe naman si Nanay. Hindi mo ako nanay, ha? Aling aso ang itawag mo sa akin! Alis na nga ako. Bye, Ollie! Orson! Po. Ay, hindi ikaw! Sinasabi ko dyan sa babaeng yan na Orson ang pangalan mo at hindi Oli! Umalis ka na nga, babae ka! Grabe talaga. Sige na nga. Bye! Ay, salamat! Nakalampas ng delubyo! Pwede ko na po bang ipasok yung styro box? Wag na! Hahanapin ko na lang si Mon sa labas. Nandyan lang yon. Nay, isang box lang yan. Hayaan mo na nga! May ipapabuhat pa din naman ako kay Mon. Sandali lang ako. Sino yan? Ako! Ay, ano ka ba naman? Bakit ka nang gugulat? Saan ka nang galing? Diyan sa likod ng tago. Baka maabutan ka ni nanay. Matatagalan pa yun kasi nakita ko si Mon may hinatid. Eh syempre hahanapin niya yun. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag natin sayangin ang oras. Ito ang unang beses na makakapag-usap tayo kaya pag-usapan na natin ang tungkol sa atin. Tungkol sa atin? Oo! Alam kong mahal mo ko at alam mong mahal din kita. Kaya bakit pa tayo magkakahiyaan kung alam naman pala nating dalawa? Pero... OMG! Ang nanay mo pabalik na! Tsaka na natin ituloy yung usapan basta natapos tayo sa wag na tayong magkahiyaan dahil alam na natin parehong mahal natin ang isa't isa. Sige, bye! Papadudot na bigla man ako sa mga sinabi ni Malaya ay kapansin-pansin na ikinatuwa ko yon. Kung masaya ako ay mas masaya si Malaya dahil napalaya niya mga salitang ang tagal na niyang gustong sabihin sa akin, Papadudot. Dahil ramdam din ni Malaya na mutual ang feelings namin sa isa't isa, ay mas napalakas pa noon ang loob niya para alamin ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa akin. Tulad na lamang ng schedule ni nanay, kung anong oras ito umaalis at kung anong oras bumabalik. Pinag-aralan ng mabuti ni Malaya mga magiging kilos para hindi masira ang pakiramdam niyang nabubuong pagmamahalan naming dalawa. Naging rutina ang schedule ni Malaya sa pagdating sa Ali 2. At yon ang oras na wala itong sinanay. Palaging may tubig na pasalubong sa akin si Malaya. Pinipilit kong bayaran ang mga ibinibigay niya pero naiinis si Malaya dahil pasalubong niyang araw yon sa akin. Wala talaga akong alam sa diskarte kaya sa tuwing nag-uusap kami ay tinuturuan pa ako ni Malaya kung paano siya ligawan. Dahil nga wala akong alam ay ginagawa ko ang mga itinuturo niya. Tinutukso nga kami ng mga tindero at tindera na katabi ng pwesto namin. Nakakatuwaan sila at ang saya-saya nila para sa amin, Papadudot. Saka ipapakiusap ni Malaya na huwag na sanang makarating kay Aling Ason ang tungkol sa pagliligawan namin sa pwesto. Masayang sumang-ayon ang lahat na todo ang suporta sa pag-iibigan naming dalawa. Masaya sila para sa akin habang hiyang-hiya naman ako dahil nga po sa bago sa akin ang lahat ng mga nangyayaring yon. Alam na ng buong Ali 2 ang tungkol sa amin ni Malaya. Lahat sila alam maliban kay Nanay, Papadudot.
Ano po? Yung itsura mo, oh. Bakit ba parang balisa ka? Hindi po. Kanina ka pa. Parang hindi ka mapakali. Hindi po. Baka akala nyo lang po yun. Hello, anak kita ano? Sa akin ka nang galing kaya ramdam ko ang nararamdaman mo. Nay naman, para sa kambal lang yung nagkakaramdaman. Aba, marunong ka na ng mga ganyang biro, ha? Pinapatawa lang kita, Nay. Hindi pa po ba kayo aalis? Iniisip ko pa kung o-order ako ngayon o hindi na muna. Paubos na po ang mga manok natin. Yung baboy, konti na lang. Ganun ba? Opo. Ay, sige, mabutit sinabi mo. Sige, aalis na muna ako ha at mag-order ako para bukas ng umaga by deliver na. Sige, Nay. Ingat kayo. Oy, bakit parang nagmamadali ka? Pinag-ingat ko lang po kayo. Okay. Sige, alis na ako. Opo. Hindi mo man lang ba ako pag-iingatin? Po? Di po ba? Anyway, sige po, ingat, Nay. Alis na ako ha? Ay, ano ka ba? Nakakagulat ka naman? Yun nga yung point ng panggugulat. Saan ka ba galing? Dito, sa likod ng mga timba. Paano ka napunta dyan? Kanina pa ako rito. Kasi papunta na ako rito tapos gugulatin na sana kita. Tapos biglang tumayo ang nanay mo. Nandyan pa pala kaya napatago ako dito. Kanina ka pa dyan? Mga 30 minutes. Pasensya ka na ah. Ang tagal umalis ni nanay eh. Oo nga eh. Akala ko nakaalis na. Mabuti pala umalis. Kundi hanggang mamaya ka pa dyan. Oo nga. Pero kalimutan na natin yun. Ganun talaga ang pag-ibig. Minsan may sakripisyo. Nahihiya na nga ako eh. Saan? Lagi na lang ikaw nagsasakripisyo. Ano ba? Huwag kang nagganyan. Malaki din ang sakripisyo mo sa pagtatago sa nanay mo. Alam kong mahal mo siya pero naglilihim ka pa rin. Oo, pero hindi naman masama ang ginagawa natin eh. Ay, hindi! Hindi! Talagang Nay! hindi! Nay! Hindi kita anak! Tawag ng nanay! Nay naman, bakit niyo ako itinatakwil agad? Hindi ikaw! Siya ang hindi ko anak! Magiging! Magiging kulay talong ka kapag hindi mo tinigilan ang anak ko! Kung ano-anong kabulastugan ang tinuturo mo! Nay, hindi naman po. Kita mo? Harap-harapan na nagsisinungaling sa akin ang anak ko! Nay, nagkakamali ka. Ikaw ang nagkakamali! Maling-mali na pinili mo ang babaeng ito kesa sa akin! Nay, wala naman akong pinipili sa inyo. Ano? Ibig kong sabihin, wala akong hindi pinipili. Ano? Naguguluhan na ako. Huminahon ka, Oli. Orson! Po, Hindi ikaw! Ang ibig kong sabihin, ito kasing babaeng ito eh! Orson ang pangalan ng anak ko at hindi Oli! Huwag mo nga siya matawag-tawag na Oli! Nay, tama na. Pinagtitinginan na po kayo. Uy, bakit ako pinipigilan mo? Ito babaeng ito ang pinagtitinginan eh, hindi naman ako! Nay, tama na. Ma, umuwi ka na muna. Ma? Sinong ma? Yung babaeng yan ang tinatawag mong ma? Opo, Ma. Short for Malaya. Mas bagay sa kanya ang tawag na malayo kesa sa malaya! Umalis ka na nga babae ka bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo! Layuan mo ang anak ko, ha? Sige. Bye, Oli. Bye, Nay. Umalis ka na! Papadudot dahil sa pagkakahuli ni nanay sa aming dalawa ni Malaya ay naging triple pa ang higpit niya sa akin. Wala nang pagkakataon na makapag-usap kaming dalawa ni Malaya kasi bantay sarado talaga kaming dalawa. Ang mata ni nanay ay parang sa gagamba. Kita niya lahat ng anggulo ng alley 2. Kahit malayo pa lamang si Malaya ay naaamoy na siya ni nanay. Kaya agad akong pinapaupo ni nanay sa loob ng pwesto para matakpan ako ng mga paninda at maitago daw kay Malaya. Saka lalabas si nanay sa tapat ng pwesto at tatayo doon na parang isang gwardiya sibil. Kung nakakahiya lang ang titig ay nahiwa na si Malaya o kung nakakahiwa lang ang titig ay siguradong nahiwa na si Malaya sa talim ng titig ni nanay sa kanya. Wala akong nagawa pero si Malaya hindi nawala ng pag-asa. Gagawin niya ang lahat para magkausap lamang kami. Nagpapaabot siya ng sulat sa ibang mga nagtitinda para ibigay sa akin pero kahit makuha ko pa ang sulat na ipinapaabot ni Malaya, wala naman akong pagkakataon para makasagot dahil nga sa bantay sarado ako ni nanay. Hanggang sa dumating ang isang problema kay nanay Papadudot.
Nagkagulo ang mga orders niya kaya kailangan niyang ayusin. Nang malaman ni Malaya yon ay natuwa siya, Papa Dudut, dahil yun na ang pagkakataon niya para makita at makausap niya ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang araw na yon, Papa Dudut, ay maraming tinawagan si nanay. Nagtataka ako kung sino ang mga kausap niya sa telepono at parang nagmamadali pa ito. Nung hapon ay may mga dumating, sila pala yung mga taong tinawagan ni nanay. Hindi sila tinawagan para magbantay sa akin kundi sila ang mga magkakabit ng binili ni nanay. Umorder ng 4 na CCTV camera si nanay at pinakabit niya ito sa 4 na sulok ng pwesto namin sa palengke, kung saan ay makikita niya ang lahat ng nagaganap sa tindahan at sa buong alley 2. Kitang-kita ang kasulok-sulukan ng pwesto namin, pati na mga kapit pwestong nagtitinda. May speaker pa ito para nakakausap niya raw ako kahit nawala siya. Itinimbre kaagad ito kay Malaya ng mga taga-kabilang pwesto. Sinabi nila na aalis si nanay pero tad-tad naman ng CCTV ang paligid namin. Kaya si Malaya ay agad na nag-isip ng paraan para makausap niya ako nang hindi nalalaman ni nanay. May maiisip si Malaya at kakaririn niya ito para lamang sa akin, Papa Dudut. Oh, ayan ka na naman. Po? Po? Nay naman? Nay naman. Bahala nga po kayo. Ano, marunong ka na magalit sa akin? Hindi naman po. Anong hindi naman? Konting galit ka lang sa akin, ganon? Hindi po ako galit. Abay, dapat lang. Kung may dapat magalit dito, abay ako yon. Tama? Oh, bakit tayo mong sumagot? Ano po ba yung tanong? Nagbibingi-bingihan ka pa? Hindi ko po nadinig eh. Magkatabi lang tayo, hindi mo ako narinig. Ibig ko pong sabihin hindi ko naintindihan. Eh kasi nga, hindi mo iniintindi. Nay naman. Nay naman. Ayan na naman kayo eh. Oh, nagagalit ka nga sa akin. Hindi po. Talagang napakasamang impluwensya niyang Malaya na yun sa'yo eh, no? Kung ano-ano kasi ang tinuturo nun eh. Wala naman po siyang tinuturong masama. Ipinagtatanggol mo pa. Kasi wala po talaga siyang tinurong masama. Yang pagsisinungaling, hindi ba masama yan? Hindi naman po ako nagsisinungaling. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Anong hindi? Eh naglihim ka nga na nagkikita kayo ng babaeng yon. Naglihim lang po, pero hindi nagsinungaling. Ayan pa, naging pilosopo ka na. Masamang impluwensya talaga yung babaeng yun eh. Ay, Nay. Ano? Wala po. O siya, sige, alis na ako ha. Opo, Hindi pa ako tapos magsalita. sorry po. Aalis ako, baka mamaya makipagkita ka na naman sa babaeng yon. Malalaman nyo naman? O paano ko malalaman? Wala po. Ano po bang ipagbibilin nyo? Isa lang, iwasan mo ang Malaya na yon. Opo. Oh, bakit labas sa ilong ang sagot mo? Mag-ingat po kayo. Oh, bakit nagmamadali ka? Akala ko alis na kayo. Nagbibilin pa ako, oh. Sige po, ano pa pong bilin nyo? Iwasan mo si Malaya, ha? Nasabi nyo na po yan. Pwes, inuulit ko. Iwasan mo si Malaya. Pangatlo na po yan. Oo, at uulit-ulitin ko pa. Iwasan mo si Malaya. Iwasan mo si Malaya. Iwasan mo si Malaya. Meron pa po? Oo, iwasan mo si Malaya. Yun lang. Sige na, alis na ako. Ingat po. Oh, ano yan? Nay? Ako ba? Nandito ako, nagsasalita sa camera. Kitang-kita kita, ha? Oh, balisa ka na naman. Nag-aayos lang po ako ng paninda. Iwasan mo si Malaya, ha? Paulit-ulit naman kayo eh. O bukas, magre-record ako para ipe-play ko na lang sa'yo mayat maya. Papa Dudut, alam ko po na mas bantay sarado pa ako kahit wala si nanay sa tindahan.
Kaya hindi ko alam kung papaano sasabihin kay Malaya na huwag magpupunta dahil nga sa CCTV na nakakalat sa paligid namin. Sobrang stress ko nang mapansin ko yung isa sa mga nagtitinda sa katapat naming pwesto. May sinesenyas siya at hindi ko maintindihan. Habang nagsesenyasan ay nagulat na lamang kami nang biglang nagsalita si nanay sa camera. Kaya hindi alam ng ibang nagtitinda kung paano makikipag-usap sa akin nang hindi nalalaman ni nanay kasi nga ay nagmistulang mga mata ni nanay ang mga kamera. Kada senyas ng ibang tindero at tindera ay napapansin kaagad ni nanay kaya hindi nila masabi ng maayos sa akin ang mga gusto nilang sabihin. Pati sa mga kasamahan naming nagtitinda sa alley 2 ay walang tiwala si nanay. Kaya kahit malit na galaw ng lahat ay pinaghihinalaan niya kaagad. Kahit ang usapan mismo ng mga tindera na hindi naman tungkol sa akin o hindi naman ako ang pinag-uusapan ay pinaghihinalaan na kaagad ni nanay na baka raw may mga codes sila na ginagamit. Natatawang naiinis na lamang ang ibang mga tindera. Ang iba ay kakanta ng malakas para ma-distract si nanay sa panonood ng nagaganap sa palengke sa cellphone niya. Gusto lang pala akong sabihan ng mga kasamahan ko doon na nasabihan na nila si Malaya sa nangyayari sa pwesto namin at may plano na siyang gawin. Kahit may nakaabang na palang plano si Malaya ay hindi ko kaagad nalaman yon kasi nga ay hindi kami magkakaintindihan ng mga kasamahan kong nagtitinda sa palengke. Hindi sila makahanap ng tiyempo na masabi sa akin ang big plan ni Malaya dahil nga sa higpit ng pagbabantay ni Nanay Papadudot. Iho, Ano po yun, La? kumusta ka? Po? Kumusta ka? Mabuti po. Bakit po? Huy, Po. anong po ako to? Opo, Lola. Bakit po? Uli, Oli? Teka, Bakit ganyan ang itsura mo? natural. Natural mo yan? Ano ka ba? Hindi. Kailangan ko mag-disguise. Bakit? Mahina lang. Anong bakit? Bakit ka para hindi ka makilala Huwag kang maingay. Ang galing mo naman. Paano mo nalaman na may pinalagay na CCTV si nanay? Nagtataka ka pa. Alam mo naman nakakampi natin ang mga nandito sa alley 2. Sinabi nila. Ayun! Yun pala yung sinesenyas nila Kuring at Sendo sa akin kanina. Oo, Pero, hindi kaya tayo mahuli ni nanay? kaya huwag kang magpapaalata. Ay, ano yan? Nay! Bakit kayo nagbubulungan dyan? Sino ba yon? Nanay ko po, Lola. Nasa camera po. Artista ba siya? Maganda po ako pero hindi ako artista. Eh bakit ka pa nanggugulo sa usapan namin? Hindi ko kayo marinig. Lakasan niyo ho yung boses ninyo. Bakit ka makikinig sa usapan ng may usapan? Pastos yan! Gusto ko lang pong marinig ang usapan ninyo. Pati pinipilit mo pa yung maling ginagawa mo. Hindi ka dapat nakikialam sa usapan ng iba. Isa pa wala ka naman dito. Hindi po ako makikinig. Gusto ko lang pong marinig ang boses sa CCTV. Check ko po kung okay. CCTV? Kamera yan, di ba? Opo! Oh, kung kamera yan, di manood ka na lang. Bakit kailangan mo magsalita? Ano yan, bidyoke? Nay, masakit daw po kasi ang lalamunan ni Lola. Kaya ayaw niya magsalita ng malakas. Ganun ba? Ay, pasensya na, Lola, ha? Anak, ikaw na lang muna magsalita ng malakas. Hindi ko maintindihan pag malakas ang boses ng kausap ko. Bakit ka ba nakikialam sa usapan namin? Hindi na nga ako bibili dito kahit kailan. Ay, sorry po. Sige po, mag-usap na kayo. Mabuti. Magkita tayo mamaya sa gilid ng palengke sa may kanto. Pero, Alam mo na yun, di ba? baka malaman ni nanay. Lola, ang kausap mo ngayon, hindi naman tayo nakapag-usap. Paano niya malalaman? Kinakabahan ako. Wag na lang muna siguro. Sige, nawala na rin siguro ang pagmamahal mo sa akin. Naiintindihan ko. Hindi naman ganon. O mamaya 6:00 sharp sa gilid ng palengke. Ha? See you. Alis na ako. Nak! Nay naman!
Nakakagulat kayo eh. Napaka magugulatin mo naman. Wala naman yung pagiging magugulatin mo bago ka na-impluensyahan ng malaya na yun eh. Nay naman, balik na naman tayo dyan. Bakit po ba? Ano bang binili ng matanda? Parang wala akong nakitang bitbit ah. I-check mo nga baka naiwan niya dyan. Wala po. Wala siyang naiwan? Pero wala din siyang binitbit nung umalis. Wala po siyang binili. Ano? Eh ang tagal ninyo nag-uusap, wala siyang binili. Tumatawad po kasi ng higit sa kalahati ng presyo. Sabi ko hindi pwede. Kaya hindi niya na binili. Ay, oo, tama ka naman. Abusado naman yung matandang yun. Papadudot nagtagumpay ang plano ni Malaya. Hindi siya nakilala at hindi siya nabosesa ni nanay. Pero ang naging pag-uusap namin ay para lang masabi niya ang mensahe na magkita kami sa gilid ng palengke. Takot po ako noon pero hindi ko din naman alam kung bakit ang bilis kong na-in-love kay Malaya. At kung bakit kahit kabado ay lumalakas ang loob ko na gawin ang hindi ko kayang gawin dati. Desidido na ako na makipagkita sa kanya. Ang problema ko na lamang noon ay ang mag-isip kung paano ko makakalabas ng hindi sinusundan o sinasamahan ni nanay. Habang nag-iisip ako ay bumalik na si nanay sa pwesto at nagulat na naman ako kay nanay kaya nag-alala na siya na baka daw may sakit na ako dahil nga masyado akong magugulatin. Lalo naman akong natakot kasi dahil doon ay mahihirapan na naman akong magpaalam. Sinabi ko kaagad na maayos ang lagay ko at pinilit kong maging kalmado buong araw pero habang pinipilit kong kumalma ay nag-iisip ako ng idadahilan kung paano makakalabas para makipagkita nga kay Malaya. Ang napiling lugar ni Malaya ay ang pinakaabalang lugar sa palengke. Maraming tao at kanya-kanyang buhay doon sa parting yon. Walang nakikialam sa'yo. Kaya kahit mag-usap kaming dalawa ng tungkol sa amin, ay walang makikialam at walang makakarinig. Hanggang sa malapit ng mag-alas 6, ang naisipan kong paalam ay ang pagtatapon ng basura. Ang babaw na dahilan pero nablangko na kasi ako noon. Wala na kasi akong maisip pa. Alam kong sasabihin ni nanay na ipapatapon na lamang niya yung basura sa iba para hindi na ako mag-abala pa pero yun lang talaga ang naisip ko. Kaya pinilit ko na ako na ang magtapon at wag na siyang humanap pa ng ibang gagawa noon. Nagulat na naman ako noong pumayag si nanay na itapon ko ang basura ng walang pag-aalinlangan. Nakahinga ako ng maluwag at nung mag-aalas 6 na ay nagpaalam na ako na itatapon ko na ang basura. Bit-bit ang mga basura ay umalis ako sa pwesto namin at nakiramdam din ako kung sumunod si nanay sa akin. Pero hindi. Malayo na ako at natanaw ko si nanay na nasa pwesto pa rin at abala sa pagkwekwenta ng mga kinita niya sa buong araw. Pero may duda pa rin ako, papadudot, kaya pagliko ko sa kanto ay nagmadali talaga akong maglakad. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Halos tumakbo na ako sa sobrang kaba, papadudot. Nalampasan ko pa nga yung basurahan kaya bumalik pa ako para itapon yung basurang bitbit ko. Saka ako muling nagmadali papunta kung saan kami magkikita ni Malaya. Sa gilid ng palengke sa lugar na usapan naming dalawa ay malayo pa lamang ay kita ko na si Malaya na nakangiti. Kahit masaya rin naman ako ay hindi ako makangiti ng tama dahil nga sa nararamdaman kong kaba, takot at pag-aalala. Alam naman ni Malaya kung bakit ganon ang itsura ko kaya pinakalma niya muna ako sa tubig na dala niya. Saka sinabi ni Malaya na huwag na akong mag-alala dahil kinausap na niya ang lahat ng nagtitinda sa Alley 2 na tawagan siya kaagad kung sakaling makita nilang susunod si nanay kung nasaan kami. Dahil kanina pa akong nandoon at wala pang tumatawag, ibig sabihin ay hindi sumunod si nanay kaya clear kami. Bahagyang naibsan ang kaba ko. Mag-uusap kaming dalawa kaso ay dahil nga sa dami ng tao sa paligid ay hindi kami magkaintindihan dahil sa ingay. Tapos may mga kumakausap pa sa amin lalo na kay Malaya kasi nga ay napa-miss congeniality niya sa palengke. May mga pagkakataon naman na may bibili ng tubig sa kanya. Napilitang magaya si Malaya na lumipat kami ng pwesto. Doon daw kami sa hindi masyadong magulo sa likod ng palengke.
Sa wakas ay tahimik at walang mangiistorbo sa amin. Sa wakas ay magkakausap na kami ng mas maayos. Papa Dudut. Uy, huwag ka na nga mag-alala. Baka mahuli kasi tayo ni nanay. Ano bang kinakatakot mo? Hindi naman tayo gumagawa ng krimen at hindi naman pulis ang nanay mo. Pero kilala mo naman si nanay. Actually, hindi. Gusto ko talaga siya makilala, kaso ayaw niya makipag-usap. Ang ibig kong sabihin, kilala mo naman ang ugali niya kapag kausap kita. Bakit magalit sa akin ang nanay mo? Hindi lang naman sa'yo, kundi sa lahat na nagkakagusto sa akin. Pero iba yung higpit niya nung ako na eh. Paano mo nalaman? Ano ka ba? Alam mo naman ang palengke, parang magkakakilala lahat ng tao. Kaya pag may chismis, alam na agad ng lahat. Anong chismis? Yung tungkol dun sa dating nagtitinda ng bigas sa bungad, yung nagsara na. Si Monica? Oo, nabalitaan ko na kinausap ng nanay mo yun. Tapos ayun, sumuko agad. Weak siya, pero ako hindi. Salamat ha. Saan naman? Kasi kahit kung ano-ano lang sinasabi sa'yo ni nanay, hindi ka sumusuko. Hindi naman siya ang gusto ko maging boyfriend, kundi ikaw. Kahit na, hindi mo pa din ako sinukuan. Ilang babae na ba ang sumuko? Madami na. 15 pa lang ako nagsimula ng palayuin ni nanay ang mga nagkakagusto sa akin. Akala ko noon ganun talaga kasi nga 15 lang ako. Bata pa ako. Kaso nung mag-23 na ako, napansin ko ganun pa din si nanay. Parang iba na. Hayaan mo na yun. Kalimutan mo na. Naiisip ko lang naman. Okay lang na pinalayo sila. Kasi kung hindi, baka hindi tayo nagkalapit. Kung sa bagay, Hindi mo ba nasasabi sa nanay mo ang damdamin mo? hindi eh. Kasi palagi pagpasimula pa lang ako, parang alam na niya na doon pupunta ang usapan. Kaya ayun, agad niyang binabago ang usapan. Sad. Pero huwag ka mag-alala. May naisip na akong paraan para mabago ang isip ng nanay mo. Talaga? Oo naman! Ako pa ba? Ano yung naisip mo? Bago ko masabi yon, punta muna tayo sa first step. First step? Oo! Anong first step? Aba, kailangan muna maging opisyal na tayo na. Sagutin mo muna ako. Bakit ako ang sasagot sa'yo? Hindi ba dapat ikaw? Alam mo naman na oo ang isasagot ko, kaya ikaw ang gusto kong malaman ng diretso kung mahal mo rin ba ako. Ngayon lang ako nakaramdam ng pagmamahal at masayang pakiramdam. Hihindi pa ba ako sa sayang nararamdaman ko? Nakakaiyak naman yun. Ay naku, ayoko umiyak. Happy moment to. So, I now pronounce and announce na officially mag-on na tayo. Akala ko nga noon pa eh. Ngayon ang formal. So anong dapat mong gawin? Ha? Ano ba? Siyempre, yakapin mo muna ako tsaka mo ko hahalikan. Ah, sige. Walang yaka! Nay? Napakasama mo talagang babae ka! Kung ano-anong itinuturo mo kalokohan sa anak ko! Nasa tamang edad na po siya. Nay, tara na po. Nasa tamang edad pero kinokontrol mo siya! Hindi po ako ang kumokontrol sa kanya. Magpapalusot ka pa eh! Eh sino kumokontrol sa kanya? Multo? Ayoko na lang po sa aking manggaling. Nay, tara na po. Sandali! Hindi pa ako tapos sa babaeng yan! Hoy! Ikaw ha? Layuan mo ang anak ko! Gaya po ng sinabi ko, nasa tamang edad na po siya, kaya hayaan nyo na siya magdesisyon para sa sarili niya. Nay, tara na. Umalis na tayo. Oh, narinig mo? Nakapagdesisyon na ang anak ko! Alis na kami! At iiwan ka na namin! Sorry ka! Magdusa ka dyan! Tara na anak! Papadudot, mas tahimik nga ang nilipatan namin pero may dala palang problema ang katahimikan na yon. Dahil nga sa lumipat kami ng pwesto ay nawala sa isip ni Malaya na timbrihan ang mga tindera. Ang mga tindera naman sa alito ay hindi na lang pinansin ni nanay noong umalis. Total ay hindi naman daw ito papunta sa direksyon kung saan yung una naming pwenestuhan bago kami lumipat. Ang nangyari noon ay
Hindi nagpunta si nanay sa gilid ng palengke pero doon pala niya gagawin malapit sa pwesto kung saan kami lumipat ni Malaya para tahimik. Siyempre galit na galit si nanay, kinumpronta niya si Malaya. Ang maganda na nga lang ay kahit galit si nanay ay hindi naman umabot sa sakitan ng mga nangyari. Iskandalong pagsigaw lang ang nanaig sa eksena at dahil walang masyadong tao roon ay wala rin namang mga naging saksi. Si Malaya naman ay hindi na lumaban. Kahit alam niyang nabuangaan siya ni nanay ay kalmado lamang siya. Dahil na rin kampante siya na mahal namin ang isa't isa. Kahit alam naman niya na si nanay ang kumokontrol sa buhay ko ay medyo tinamaan din si Malaya noong masabihan siya ni nanay. At dahil kasi sa kagustuhan ni Malaya na matuto ako ay nadidiktahan niya ako sa mga dapat at hindi ko dapat gawin. Pero kahit na ganoon ay hindi naman nawalan ng pag-asa si Malaya na magbabago or mababago niya ang isipan ni nanay. Pero dahil alam niya na matagal pa bago mangyari yon ay napunta na siya sa plano ng pagpapakasal. Matapos ang komprontasyon nila ni nanay ay binalak na niyang sabihan ako na magtana na raw kami at diretsong magpakasal na. Kaso kinabukasan nang pumunta siya sa pwesto namin ay sarado na ito. Kaya hindi niya nasabi ang plano niya. Inisip niya na baka nagpapalamig si nanay kaya sinarado ang tindahan. Noong sumunod na araw ay nagpunta muli si Malaya pero hindi muna siya lumalapit. Mula sa kalayuan ay tinatanaw niya ako pero hindi niya ako nakita. Umakyat pa siya sa isang bakod para lang matanaw na baka nakaupo lamang ako sa loob ng pwesto namin. Pero hindi niya pa rin ako nakita, Papa Dudut. Saka lang malalaman ni Malaya ang totoo kung bakit wala ako sa pwesto namin sa palengke. Hay nako, para akong nasa zoo. May giraffe na nagkakanta haba-haba ang leeg. Hello, Suke! Tubig kayo dyan! Patay mali siya. Pantawid uhaw! Kawawa. Ay, Aling Ason, nandiyan pala kayo. Ay, natural. Pwesto ko ito eh. Oo nga po eh. Tubig po. Mas kailangan mo yan. Bakit po? Wow! Kunyari pa walang alam pero ang totoo, hindi mapakali. Si Orson po. Ayun! Nakikita mo ba? Hindi nga po eh. Oh, di wala dito. Nasaan po siya? Wala nga. Anong oras po siya darating? Bakit? Wala naman po. Lalasunin mo na naman ang utak ng anak ko. Sobra naman po yung lalasunin. Ano bang tawag sa ginagawa mo? Nag-uusap lang naman po kami. Nag-uusap tapos? Usap lang po. Ano pinag-uusapan ninyo? Gusto niyo po ba talagang malaman? Tatanong ko ba naman kung hindi? Didiretsuhin ko na po kayo ha. Tungkol po sa aming dalawa. Walang kayong dalawa. Mag-isa ka lang. Nay, Aling Ason naman. Ayaw niyo bang magkaapo? Hindi pa handa si Orson para magkaanak. Matanda na po siya. Matanda na naman din ako nung ipanganak ko siya. Kaya tama lang na tsaka na siya magkaanak. At kung mangyayari man yon, hindi sa'yo. Mahal po namin ang isa't isa. Tinakot mo lang siya. Inuto. Baka nga ginayuma mo pa eh. Kaya ayun, akala niya true love ka na. Parehas po akong lumaban. Gusto ko siya kaya nung nalaman niya na gusto ko siya, sa kanya sinabi na gusto niya ako. Inakit mo kasi siya. Wala pong ganun. Oh, sus! Dinaan mo pa siya sa pabigay-bigay mo ng tubig. Yun po ba ang tingin niyo sa anak niyo? Madadala sa tubig lang? Malay ko ba kung ano pa ang ibinigay mo sa kanya? May nakita ho ba kayo na hawak niya na material? Wala! Malay ko kung tinatago niya lang. May maitatago po ba sa inyo? Ano? Ibig ko pong sabihin, wala kayong makikitang binibigay ko sa kanya dahil hindi po nakikita yung ibinibigay kong pagmamahal. Kita mo na? Di sumabit ka. Ang pagmamahal dapat nakikita yon. Paano po makikita kung papatayin nyo naman? Anong
Anong sinasabi mo? Mamamatay tao ako? Malapit na pong mamatay ang puso ni Orson, sinagip ko lang. O ano? Superhero ka na ngayon? Masyado ka naman patawa. Seryoso po ako sa anak nyo. At seryoso ang pagmamahala namin. Kahit tinaharang nyo, kahit pinipigilan nyo, gumagawa kami ng paraan para magkita at magkausap. Ganun namin kamahal ang isa't isa. Napakadrama! Gusto mo ng award? Magpapaalam po ako ng maayos sa inyo. Pwede ko po bang makausap si Orson? O ayan, kausapin mo. Aling Aso naman, seryoso po ako. May sasabihin lang po ako sa kanya. Ikaw pala ang baliw eh. Paano mo makakausap ang wala? Nasaan nga po siya? Malayo na siya sa'yo. Kaya huwag mo nang asahan pa yung mga sinasabi mo dahil hindi na mangyayari yan. Aling Aso, parang awa niya naman po. Hoy! Huwag kang umiyak-iyak dyan ha! Nakakahiya ka! Baka sabihin kung inano kita dyan. Doon ka nga sa malayo umiyak! Aling Aso, please po. Wala na si Orson. Pinadala ko na siya sa malayo. Kaya tigil-tigil mo na yung arte mo ha at maghanap ka na lang ng iba dyan. Aling Aso. Ano ba naman yan? Malas yang umiiyak sa tapat ng tindahan. Grabe ang iyak ni Malaya noon, Papa Dudut. Hindi talaga tinablan ng awa si nanay at sobra ang pagtatago niya sa akin ng mga oras na yon. Ang hirap ng sitwasyon. Inakay na lamang ng ilang tindera sa alito si Malaya para ilabas ng palengke at doon siya dinamaya ng mga kaibigan namin. Nalaman ni Malaya kalauna na pinadala talaga ako sa probinsya ni nanay. Hinatid ako ni nanay noong araw na nagsara ang tindahan at iniwan ako doon kina lolo at lola pagkahatid sa akin. Iniwan ako na parang bata para lang mailayo kay Malaya. Sobrang lungkot ni Malaya kahit alam na niya na nasa probinsya ako ay hindi naman niya alam kung saang probinsya. Nagmatigas talaga si nanay kahit nagmamakaawa na si Malaya ay hindi talaga niya ako itinuro. Sa probinsya naman ay nalaman nila lolo at lola ang totoong dahilan kung bakit ako iniwan ni nanay sa kanila. Nagulat sina lolo at lola sa kwento ko. Kinausap nila ako ng masinsinan at pinayuhan na sundin ang tinitibok ng puso ko at huwag ang desisyon ng iba para sa akin. Sinabi rin nila ang nabanggit ni Malaya sa akin dati na nasa tamang edad na ako at dapat ako na ang magdesisyon para sa sarili ko. Sa palengke naman ay bigla ring hindi na nagpakita si Malaya. Dumating ang punto na pati si nanay ay hinahanap na rin si Malaya pero hindi dahil nag-aalala siya, kundi para makasigurado lang na na-dispatch na din si Malaya gaya ng mga naunang babaeng nagkagusto sa akin. Laking gulat daw ni nanay noong malaman niya na nasa probinsya na rin si Malaya. Pero ang hindi alam ni nanay, sa probinsya namin nagpunta si Malaya. Nang iwan ako ni nanay kina lolo ay kinuha niya rin ang cellphone ko. Kaya wala akong kontak kahit kanino sa Maynila, lalo na kay Malaya. Pero isa sa mga kasamahan naming nagtitinda doon ay taga-probinsya namin. Tumawag siya kina lola para magtanong kung nandun ako at nang masigurado niya ay sa kanya pinakiusap sa akin si Malaya. Kaya ayun po, nakapunta si Malaya sa bahay ni lolo at lola sa probinsya sa tulong ng mga kaibigan naming tindera sa palengke. Hindi nga nagtagal ay nakarating din kay nanay ang balita na nasa probinsya namin si Malaya. Pagtawag ni nanay kina lolo at lola ay nagulat ito na nagpakasal na pala kaming dalawa. Pumayag kasi sina lolo at lola na magpakasal kami dahil nasa tamang edad ako. Naiyak si nanay sa balita pero siya pa ang pinagalitan ni lolo at lola. Pinagsabihan siya na mali ang ginagawa niya sa akin. Kalaunan ay natauhan din si nanay at wala na siyang nagawa kundi ang tanggapin na lamang ang nangyari dahil nga sa kasal na kami. Pero syempre kinakailangan pa rin namin kausapin si nanay. May tampo siya pero naiintindihan niya ang mga nangyari. Sa ngayon ay may anak na lalaki na kami ni Malaya, Papa Dudut. Kaya tuluyan na ring sumaya si Nanay Azon. 5 taon na ngayon ang anak namin na pinangalanan naming Oli. Mahal na mahal siya ni nanay at tanggap na rin niya si Malaya bilang anak. Pero ang nakakatakot ay nakikitaan namin si nanay ng paghihigpit kay Oli. Kaya inunahan ko na siya, Papa Dudut, na huwag igaya sa akin si Oli.
nahimas-masa naman si nanay at naging maluwag na siya kay Oli at hinayaan na kaming mag-asawa ang magdisiplina. Maraming salamat po Papa Dudut sa inyong oras sa pagbabasa ng kwento ko. Hiling ko na marami pang kwento ng mga kabarangay ang mabigyan ng pagkakataon na maitampok sa Barangay Love Stories. Ang sarap po kasi sa pakiramdam kapag narinig ang mismong kwento namin sa Barangay LS. Ingat po kayo lagi. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Orson.